Check natin. Yung position, white to play and win. Meron distant pass po yung white. Paano push ng white yung game? Paano manalo yung white? Paano tira ng white? A4, tama. Siyempre, kailangan pumasok ng king sa square. King E5. Tapos, King E3. King E3, bad move. Ang tamang sagot, F4. Ganun. Liligaw pala, no? Bakit? Pag tira mo ng King E3, titira siya ng G5. Tulad ng sinabi ko, yung black, makakagawa siya ng protected pass pawn. Kaya mo nito, queen. Ngayon, ang babantayan na lang ng black, yung pawn mo. Ang tanong, maka-promote ba yung white ng A pawn? Sagot, hindi. Ang tamang sagot dyan, F4. Pag F4, hindi niya pwede kainin yung pawn mo. Bakit? Wala na siya sa square. Pag kinain, A5, kailangan pumasok sa B5. Layo na. Ngayon, ang gagawin niya, titira siya ng D5. Pwede naman siya tumira sa E4 kung gusto niya. Pero mas logical yung D5. Ang sagot yan, F5. Bakit? Bakit? Siyempre, ipiprevent mo yung G6. Pag ang black naka-move ng G6, ngayon, pagkain mo nito, magkakaroon siya ng counterplay. Pagkain, H4, F5, H3, F6, H2, F7, parehas queen. Ang mangyayari, draw. Ngayon, pag tira mo ng F5, di niya pwedeng kainin yung F5 pawn mo. Magiging queen yung A pawn. Ang una niyang gagawin, atakuin yung pawn mo. Ngayon, ang plan mo, capturein yung H5, kasunod yung G7. Titira ka ng king G3. Ngayon, king B4, king H4, capture. Ang problema ng black ngayon, paano makabalik yung black sa king side. Yan yung advantage pag meron kang tinatawag na distant pass pawn. Pag capture niya, capture. Pag king B5, king G6, king D7, capture. Kahit nasa king E7 pa siya, talo siya. Kahit nasa king E5, pag push talo. F6, 7, then king. Ang sagot, A4, F4, F5. Pag tulad na sinasabi ko, 3 moves. Pag nakuha niyo yung F5, the rest, easy na. Dahil alam mo na yung king pupunta dun sa mga black pawn. Pero pag hindi mo pa nakuha yung F5, ibig sabihin, yung puzzle unsolved. Hindi siya na-solve. Meron pa, yung kasunod, mas mahirap. Ano yun?